sobrang parang hell yung buhay nung pandemic. Oh my God, yes. Oo, tapos naka-quarantine pa ako. Ang dami kong kinakausap. Alam mo yon, yung phone ko palagi naka-charge kasi madaming babayaran, madaming, alam mo yon. Magandang araw mga kaunlad Pinoy. At ngayong araw na to, kakaiba. Something special. At hindi lang special hindi lang yung sauce Mario Joseph na masarap talaga. At ito, walang iba, napakaswerte natin dahil may pagkakataon tayo makilala ang isa sa pinakamagaling, malakas ang loob, napakabait at kakaiba na ate. Ito si Ate Rica ng Baxilog. Ate Rica, magandang araw. Good morning. Good morning. Ate Rica, marami nagtatanong, ano ba itong sikreto? Ano ba itong meron to sa Baxilog na kakaiba? Paano ba nagsimula si Baxilog? Ito ba talagang nagtayo na kagad, nagsimula na, or saan ba ito nagsimula? Nagsimula kami sa Lasal, May 22, 2006. 2006? Yes, kariton pa lang siya, tinutulak pa lang siya. Wait, kariton? Yes, oo. Kariton sa daan? Yes, sa kalye, sa gilid lang siya sa May Lasal. Tapos, nag 2 years ako nagkakariton. Oh yes, meron akong gas dito, pang saing ko ng kanin, tapos may griddle ako. Tapos yun, doon na nag-start yun. Everyday life lang, araw-araw tinitignan ko lang kung magkano ang benta. Kasi syempre, nag-start ako magnegosyo, gusto ko magkaroon ako ng pera. Una-una kasi pera lang. So, kung gusto mo magkaroon ng something or ng pera, dapat paghirapan mo, di ba? Yes. So, I put my heart into my, fruit of, sa mga ginagawa ko. Tapos, after 2 years, yung sa likuran namin na bahay, ginawa ng commercial yon. Okay. Yes. Tapos, priority kaming mga nagtutulak sa labas. Wow. So, ang happy naman namin kasi parang hindi na kami mahuhuli ng pulis. Kumbaga, parang pag wala ng koto ngayon, pagka umuulan, meron na kaming bubong, may paninda na kami, meron na kaming, meron na kaming masisilungan talaga. Although, pagka meron ka ng pwesto, dapat meron kang permit, kumpleto lahat. Yes. So, yun yung mga pagbabago. Okay. Pero ang pinakamalaking pagbabago is, nagkaroon ako ng maraming sales. Wow. Nagkaroon kumbaga, doon nung nag-start yung mag-ipon na ako kasi mas maraming estudyanteng bumibili. Kasi alam nila kasi may lugar na, meron ng sit down, Yes. Ayun. At hindi ka, sa dami, no? At mas kilala ang Pinoy sa mga tapsilog, sa mga to. Bakit Baxilog? Parang, bakit Baxilog yung naging pangalan niya? Kasi 'di ba maraming tapa na sa iba't ibang lugar. Tapa, yun ang famous sa Pilipino, 'di ba? Tapsilog. Oo, tapa. Kasi at saka Lasal pa, alam nila yung bacon, yes. Yun ang ginawa ko, bacon silog actually. Doon nung una ko nag-start Baxilogan ng pangalan ng anak ko So, para mahaba masyado, kaya Ate Rica's Baxilog na lang. On the go. Kasi mga estudyante, pag after ng break, or after ng class sila, break sila mga 15 minutes, 10 minutes, bababa sila sa street, sa kalye, bibili sila ng Baxilog, mabilis lang. Diba? Then, bago sila next class, tapos na yung Baxilog, fresh na utak nila, nakakain na sila. Yun. Ate Rica, anong meron nito? Ano ba yung sikreto ng Ate Rica's? Paano yung treatment mo? Puro estudyante to, di malamang may nangutang ba dyan? Ay, marami. Actually, madami. Kasi sa Lasal, may parang 3 atang scholarship na tinatawag sa kanila. Isang A scholar, yung bright talaga matalino. Tapos yung athlete, tapos yung mga institutional scholar. Nalaman ko din sa kanila yun. Wow. Yung institutional scholar, yung mga company tawag nito, ginagawa na lang yung scholar yung mga estudyante from public school. So may mga estudyante rin doon na hindi nakakakain sa mga manang mayo. So baon nila kanin lang, tapos the rest, nakikilala ko sila kasi nakikipag-friend ako sa kanila Tapos sabi niya, ate, kulang ang kulang ang pambayad nila, ganito. Sabi ko, wag ka na magbaon ng kanin, daily dito ko na kumain. Wow! So doon na siya kumakain. Ang parents niya nagtitinda lang ng plasticware sa Divisoria. Yes, and ngayon, nakagraduate siya, teacher na siya.
So tapos binabalikan niya ako palagi, nag-uusap kami or sa Facebook yan. At hindi may nagkwento sa akin dati na meron daw estudyante, pagkaabot daw ng pagkain niya, natapon. Yes. Tapos ito daw yung kakaiba din niya. Binigyan mo daw ulit. Oo. No? Ano kwento doon? Hindi lang minsan madalas mangyari yun. Kasi Madalas? sa dami ng tao na nakapila, Oo. syempre marami silang bitbit yung gamit nila, yung laptop nila, bitbit nila. Binigay ko na yung food, tapos natapon niya. Unintentional, syempre matatapon ba yun, diba? Sabi ko, inano ko na, ako na nag-imes. Tapos sabi ko sa staff ko, magluto ko pa ng isa ate, okay lang. Kasi siya mismo, alam mga estudyante, diba? Lalo na yung may mga pera, na parang nahihiya sila Gutom sa pa. ano. At saka gutom siya di ba? Ang uunahin natin para malinaw ang pag-iisip mo, dapat full yung stomach mo. Ayun. So, eto Ate Rica, yung puso mo sa ginagawa mo, ang tanong, what's next after back? Ito, ano bang meron kay Ate Rica Backsilo? Ano pa yung future? Next steps, yeah. Open more brands. Kasi ako yung nasa product development. Ako yung gumagawa ng mga, nag-iisip din ng kung anong brand na pwedeng i-open na alam kong maging hit sa mga tao, parang Ate Rica's Backsilog. Second is parang pwedeng overseas, yan. Overseas? Yes. Ito Ate Rica, hindi nakikita ng mga kaunlad Pinoy sa nangyari. Meron din bang mga pinagdadaan na nga, paano ba to? Paano ka nakasurvive during the pandemic din? Andin marami Actually, sa atin noon time. Oo, yun ang pinakamasaklap na buhay ng mga negosyante. Gano'n. Yes. Lahat close, lahat ng school close, almost sa far schools nasa ng mga stores namin nasa school. Oo, tapos nasa malls. Di rin lahat ng malls bukas. Tapos yung nandun yung wala kang kita pero yung rent mo tuloy-tuloy siya. Pero may mga mababait na puso, mga lessor na nagpapabigay ng 50%, ganyan. Yeah. So, ang pinakaano namin is, nag-stay ang Backsilog dahil sa mga food aggregators, sa mga like Panda and Grab. Sila yung delivery. Doon kami nag-ano. Paano ka how did you able to survive? Saan mo hinuhugot yung inspirasyon, yung determination mo? Actually, sobrang parang hell yung buhay nung pandemic. Oh my God, yes. Oo, tapos naka-quarantine pa ako. Ang dami kong kinakausap. Alam mo yon, yung phone ko palagi naka-charge kasi madaming babayaran, alam mo yon, syempre yung mga suppliers, hindi mawawala yun So, alam mo yun, bilang negosyante, nagkakaintindihan kami pare-pareho. So, di ba yung Jollibee, nagtitinda na sila ng chicken joy nila sa mga sa groceries. Yes. Not KFC, ang tawag nito, ang Shakey's, nagtitinda ng mga Mojos. Alam mo yun, bumila ako noon, nagtinda rin ako sa bahay. Tapos, pero yung dalawang store ko sa Agno at sa UST, maintain sila, bukas sila, miski nagbabayad, or miski nag-aabono ako. Kasi gusto ko yung presence nandiyan pa din. Tapos yung mga estudyante, pinicturean nila yon, sabi nila, si Ate Rica lang malakas. Kasi pandemic, buhay ako. Diba? Buong car park, ako lang ang bukas. Walang bukas. Kaya, parang yung panahon na yun, proud ako kasi parang nadaanan ko. Diba? Parang akong dumaan sa butas ng karayom. Alam mo yun? Pero ito Ate Rica, question. Itong mga kaunlad Pinoy na kasamahan natin ngayon, ano yung mabibigay mo sa kanilang payo na parang gusto rin nila magsimula pero natatakot din sila, di nila alam anong gagawin, anong pwede mo ma-advise sa ating mga kaunlad Pinoy? Actually, lagi nilang tinatanong sa akin yan, kung anong advice. Isa lang naman ang inaano ko, huwag kayong matakot. Mag-umpisa na kayo ngayon na. Kailan pa kayo mag-uumpisa? I started age of 34, actually medyo late na yun diba? Pero tinapangan ko lang. Sa street pa ako nag-start hindi pa ako nag-start sa dito lang ako or ako lang yung naggagawa. I mean, madami ako nakikitang tao. Isa pang problema ko, introvert ako Introvert ka pa? Yes, so nasanay ako. Na-practice ko yun everyday sa mga tao. Yes, communicate with the students, yan. Mga estudyante sa Lasal, Englishero. Alam mo yun. Tapos, naging strong din ako dahil sila mismo lumalapit sa akin. To something, parang, sabi ko, bakit tumalapit sa akin? Bakit? Kasi feeling nila strong daw ako. Feeling nila safe sila pag nasa akin sila.
Kaya doon sa mga gustong magnegosyo, una, mag-pray ka muna sa sarili mo, nakakayanin mo to, kaya mo to. Kasi pag hindi mo nadaanan lahat ng struggles, hindi ka makakarating doon. Diba? Huwag matakot harapin. Huwag matakot harapin. Mag-start na today. Start na today. Yes. Pero syempre, yung lahat ng brand mo or yung iniisip mo, ano yung sa tingin mo muna? Mag-isip ka, plan. Magplano ka. I mean, I've heard, you're a single parent? Yes, I'm a single parent. Well, paano mo nagawa na, I mean, being a single parent and then now, isa sa pinaka, Kasi, tinitingala. sabi nga nila ang babae, kasi ako, hinahalin tulad ko ang babae sa pagiging octopus. Wow, bago yan. Ba't octopus? Multitasking. I can do 5 things at the same time. Wow. Habang naliligo yung anak ko, nagluluto ako dahil papasok siya. May kausap ako sa telepono ng mga suppliers. Yes. Tapos mamaya, actually dalawang phone ko, may magte-text sa akin sa sarili kong tindahan. Wow. Lahat yon. Multitask. Yes. Okay, nagugulad ako doon. Paano yun? Namamanage mo naman? Yes, By namanage setting ko. priority? Priorities, yes. Priority. Kasi sa morning, ang priority ko lang anak ko makapasok eh. Pagpasok niya, eto na naman ako. Maya-maya maliligo na ako, papasok na ako. Ayun. Ayun. So, Ate Rica, huling mensahe mo sa mga kaunlad Pinoy sa nanonood ngayon at again, nabanggit mo nga na lakas ang loob, huwag matakot. Ano may advice mo para yung mga bagay na gusto nilang gawin, gawin din talaga? Unang-una, dapat mahalin mo yung ginagawa mo. Kasi if you put your heart into it, parang madali lang sa lahat ng bagay eh. Parang sa isang relasyon, di ba, may away, bate. Ito naman, sa lahat ng bagay, mag-a-adjust ka. Hindi kailangan ikaw masunod, hindi kailangan sila masunod. Di ba? Sa pagninegosyo, pag mahal mo ginagawa mo, walang mahirap. Yes, it will follow. And always choose to be kind. Always choose to be kind. Parang nabagay mo kaya, sabi mo parang mas pipili yung magiging... Mabuti kesa sa maging tama. Kasi pag lahat mabuti, lahat tama. Wow! So, kita nyo guys, isa sa mga magandang sinabi ni Ate Rica, magandang payo, at ito pa sabi ko sa inyo, lahat po na natulad yung araw na to, hindi lang, nakita mo no, sa likod ng Baxilog na napaka-successful, nakita din natin yung pinagdaanan ni Ate Rica, hindi din daw ganun kadali. Of course. So, akala nila okay na lang lahat, but sa likod nito, yung mga struggles din, and able naka-survive si Ate Rica. So, mga kaunlad Pinoy, abangan nyo pa kami sa mga susunod naming mga episodes. At ito, bago tayo umalis dito, tikman ko na talaga to. Ito, isa sa mga paborito ko, ang Baxilog ni Ate Rica. Tara, tikman natin. Okay, alright. Maraming salamat, Ate Rica. Mga kaunlad Pinoy, pasalamatan natin si Ate Rica sa kanyang pag-share mo sa amin ng napaka-inspiring story mo. At thank you. At ikaw nagiging dahilan ba't kami nagiging masaya tuwing umaga. Kaya ngayong umaga, sobrang saya ko. Dahil ito na, hawak-hawak ko na. Ang masarap at napaka-tasty na Baxilog ni Ate Rica. Ito ang original. First and the original. So Ate Rica, maraming salamat sa Thank iyong you. magandang story. At ito mga kaunlad Pinoy, kaya kung gusto pang malaman kung ano ang maraming kwento natin dito, subaybayan niyo po kami sa mga susunod pa namin mga episode. Maraming salamat. Paalam!